nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga. Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Biyernes, Marso 11, 2016. At makakaagapay po natin sa People's Television, Channel 4, ang ating kabalikat, Mr. Audrey Goriseta. Magandang morning, Audrey. At dito naman sa Radyo ng Bayan Studio, of course, ang patuloy na luningning ng Antipolo Sete at the girl with a dimple. Ang aking co-anchor lady, walang iba kundi si Miss Zarina Luzuegro. Zar, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Francis. Magandang umaga rin po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong araw dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan niyo po kami tunghayan at pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live po kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptv.ph o www.ptvnews.ph. Maaari niyo rin po i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At makilahok na rin po sa ating talakayan o pagbati sa pamamagitan ng pag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kaagapay, Francis Cancino nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating weekend presentation. At kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan, paghimay at pagsuri sa ilang mga maiinit na isyong nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga. And of course, ang ating pong pakikipagtalakayan. Ang kabuuan na yan para sa kapakanan ng ating mga listeners, viewers, nationwide, worldwide. At sa ating mga listeners sa Radyo ng Bayan 738, kami po ay masusubaybayan nyo sa lahat ng 32 himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, at worldwide sa pamagitan ng audio streaming. At para sa ating mga texters, pakiusap po, please. Huwag lang kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses in fairness. Baka po hindi mabasa ni Zarina ang mga mensahe nyong walang pangalan at walang address. And please, keep it short and simple. Maraming salamat po. Okay. Zar, yes, morning. Francis, magandang umaga sa iyo. How is your day yesterday? Ayos naman, kasama ko kayong lahat. Okay. At masyado mainit kahapon, ano? Oo, tama, Francis. At kanina, may mga nakalatag, may mga naka-issue sa mga pahayagan, di umano, baka daw, next week dumanas tayo ng tinasabing heat wave sa Metro Manila. Naku, grabe. Pero kinlaro ko kagad yan. Kinlaro ko kanina sa forecasting center ng Pag-asa at sinabi ng ating mga forecaster, yan palang heat wave, maaaring mangyari lamang dito sa kalunsuran. Kadalasan daw yan sa mga disyerto na nagaganap. Dahil continuous ang init ng kapaligiran. Pero dito daw sa kalunsuran o sa Metro Manila, maaaring mangyari, quote-unquote, kung magkakaroon ng tuloy-tuloy na pagtaas ng init ng temperatura. Halimbawa, nagsimula sa 38. Ngayon, bukas makalawa, nag-40. Sa susunod na araw, nag-42. Yan na, mga palatandaan na maaaring nandiyan na ang heat wave. Pero kung mag-up and down, hindi natin mararanasan. Iyon lang. Kaya, anyway, yung mga paunawa na yan, siguro dapat, kung hindi man maaaring mangyari, knock on wood, wag sanang mangyari, pero kinakailang alerto na tayo sa mga bagay na ganyan. Kasi,
nakakasama talaga, lalo na sa mga senior citizen. O ba't nakatingin ka sa akin? Hindi, kay Kuya Popo. Sige, Oo. So, kalilawin lang natin ka, Francis, yung sa heatwave na sinasabi niyo, tuloy-tuloy na taas ng temperatura, 5 or 5 consecutive days yun. Pero napakahirap noon, na talaga sobrang init. Abay, kinakailangan sa tuwing Nakakairita. babiyahe kayo, lalo na kung mag-commute lang kayo, ganon, o naglalakad kayo, Yes. abay, bring bottled water. Kinakailangan ma-rehydrate tayo ng ma-rehydrate Tama every yan. now and then. At saka yung payong bilang protection sa init ng Payong, araw. Kasi ang sombrero. sakit nun parang ang hapdi-hapdi sa balat. Grabe. Kakaiba. Grabe ang init. Ano? Tapos hindi ka makatulog sa gabi. So sobrang init, magigising ka talaga. Minsan ngayon parang yung aircon hindi na gumagana eh. Hindi na, mahina. Swerte kayo, kayong mga makakapalang buhok. Swerte kayo dahil may protection kayo sa sobrang talas ng dating ng init ng araw. Yung mga kukonti na lang ang buhok, delikado yan. Ha? O ba't Oo nga pala. kanino ka naman nakatingin? Oo, masakit yun, Masakit sa anit yan. Nako po, matindi ang init. So, iwasan yan, mga kaibigan. Medyo pumunta kayo sa mga shaded area. Doon sa lilim. Bakit meron kang tinatanaw doon? Ano? Hindi, wala po. Nakatingin ako sa inyo. Sa akin. Saan? Sa noo ko. Okay, sige. Nakatingin ka na nakatingin sa noo ko. Huwag akong titigan mo masyado. Anyway, bago ang lahat, pakawalan mo na muna ang ating words of wisdom for today. Tama ka, Francis. Ang ating words of wisdom ngayong Friday ay, it is during our darkest moment that we must focus to see the light. Or sa Tagalog po, sa mga panahon ng pagsubok ay dapat nating ituon ang ating isip sa mga positibong bagay. Mula po yan kay Aristotle Onassis. Alright. Ako, napakaganda nga naman. During darkest moments in life, talagang dapat nakapokado tayo na kung saan merong liwanag na maaari tayong makita. Iyon ang kinakailangan. Kasi alam mo, kung minsan yung mga taong na masyadong dumadanas ng matinding pagsubok, kung minsan hindi makayanan. Yes. Depression, hindi ba? Katulad ng iba, nagkakaroon ng masamang epekto yan sa atin. Kaya ang lagi nating isipin na kung may dilim, may liwanag. Tama ka, Hindi ba? Francis. Hindi katapusan yun Kinakailangan lang, unang-una, dasal. Ikalawa, maging maging mas malawak ang ating pangunawa na talagang sa buhay ng isang tao, mayroon at mayroong pagsubok. Yung iba kasi nating mga kasama or kababayan talaga, kapag nagkakasabay-sabay yung problema, pagsubok, akala nila hindi na nila kaya. Pero nila dapat wala positive kayo. Yun ang katapusan ng mundo. Yes, tama ka, Francis. Pero dapat iniisip nila na talagang may pagsubok po talaga. Hindi po yan ibibigay sa inyo kung hindi nyo kaya. Yan. At naririyan siya sa lahat ng sandali para agapayanan ka. Katulad ng nangyari sa iyo na sinubukan ka. Tama. Yung mga pagsubok na ganyan, na akala mo noon parang ala na. Pero last year lang, graduation pa. Nasubukan ka, biro mo. Di natanaw mo kagad ang Kakaiba liwanag. pala pagsubok yan. Natural na pagsubok din niya. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Sa puntong ito, puntahan na natin si Mr. Audrey Goriseta para sa unang bulusok ng ating mga balita. Pero bago yan, narito muna ang ating headline sa tweet ni Emil Carrion. Unang-una sa hanay ng balitaan dito sa Radyo Vision. Commission on Audit, inirekomenda umano ang pagpapataw ng patong-patong na parusa laban kay Vice President Jejomar Binay kaugnay sa mga nagawa niyang paglabag sa pagpapatayo ng Makati City Parking Building 2. Presidential aspirant at Senador Miriam Defensor Santiago isinusulong ang pagsasagawa ng investigasyon laban sa 4 pang presidential candidates na labis na gumasta para lamang sa mga television ads bago pa man magsimula ang campaign periods. Presidential candidate at Senadora Grace Poe, padadalhan umano si Pangulong Aquino ng mga dokumento hinggil sa renouncement ng senadora sa kanyang American citizenship. PhilHealth, mariing pinabulaanan ng kumakalat na balita na 6 na buwan na lamang umano ang itatagal ng kanilang pondo. Siksik at mainit ang mga balita kasabay ng inyong almusal, kaya tutok na dito sa Radyo Vision Media ng Bayan.
Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Inirekomenda ng Commission on Audit ang pagpapataw ng patong-patong na parusa laban kay Vice President Jejomar Binay kaugnay sa mga nagawa niyang paglabag sa pagpapatayo ng Makati City Parking Building 2. Base sa COA report, pinapanagot ang Vice Presidente sa mga kasong grave misconduct, dishonesty, gross inexcusable negligence at paglabag sa graft and corrupt practices. At dahil sa mga nabanggit na ebidensyang iyan, iniendorso umano ng 12 miyembro ng Special Audit Team ng COA ang pagkakatanggal sa posisyon, dagdag pa rito ang multa at pagkakakulong kay Binay bilang parusa. Samantala, inihiyag ng Korte Suprema na kaya ito pumaboro sa petisyong mag-issue ang COMELEC ng ballot receipts ay dahil nabigo ang full body na magkomento hinggil sa usapin. Samantala, kinestyon naman ni dating COMELEC Chairperson Sixto Brillantes ang motibo sa paghahain ni dating Senator Richard Gordon ng petisyon sa SC 3 buwan bago ang halalan. Nakasaad sa inilabas na desisyon ng SC na binigyan noong February 23 ng non-extendable period na 5 araw ang COMELEC para magkomento. Subalit imbis na magkomento, nagsumite ang Office of the Solicitor General o OSG, ang tumatayong abogado ng COMELEC, ng isang motion sa korte na humihiling ng extension dahil wala pa raw silang natatanggap na kopya ng petisyon. Pinabulaanan nito ng korte at tinanggihan ang motion. Iginit naman ng SC na urgent ang kaso, bagay na dapat ikonsidera ng COMELEC. Sa iba pang balita, haharangin ni Senate President Franklin Drilon ang anumang pagtatangka ng Commission on Elections na ipagpaliban ang eleksyon sa Mayo. Ayon kay Drilon, lubos siyang tumututol sa pahiwatig ng COMELEC na posibleng wala munang maganap na eleksyon sa Mayo 9 dahil sa utos ng Korte Suprema na mag-imprenta ng resibo para sa mga botante. Para kay Drilon, walang legal na basihan para ipagpaliban ng COMELEC ang halalan. Samantala, hindi umano iiwan ni presidential candidate at Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang kanyang katandem na si Senator Alan Peter Cayetano sa pangangampanya. Ito ang sinabi ni Duterte sa harap ng pagbaba ni Cayetano sa Vice Presidential Survey. Ayon kay Duterte, lalo pa siyang magpupursigi sa kanilang pangangampanya para mapabuti ang election survey ratings nito. Una nang sinabi ni Cayetano na nagsisilbi lamang umanong guide ang mga survey at hindi ito ang magpapasya kung sino ang mananalo sa halalan. Samantala, bumisita naman ang tampalang Pinay Onasan sa ilang bayan sa Zambales bilang bahagi ng kanilang pangangampanya. Kabilang sa kanilang dinalaw ang Olongapo City. Nangako si Pinay sa mga residente doon na kanya pa rin ipatutupad at papalawakin ang Pantawid Pamilyang Pilipino program ng pamahalaan. Ayon sa Vice Presidente, ito'y upang mas marami pang mga mamamayan ang magkaroon ng pera pambili ng gamot at pambayad ospital. At yan po naman ang unang bugso ng ating mga balita. Balik muna sa inyo, Ka Francis at Sharina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. 13 minutos, 23 segundos makalipas ang alas 6. Ang unang aparador ng ating message center, Sarina, go! Yes, good morning po Ka Francis and batang-batang Sir Francis and to your beautiful and sweet partner on air, Ma'am Zarina. Maligayang pakikinig po mula sa DNR Senro Taytay, Palawan. Mabuhay and God bless po, si Rodel Dorado. Good morning po ate, pakibati lang po sa aking mga magulang dyan po sa Samar. Galing po kay Ana Rose Bandilla. Good AM KFC, Miss Dimple Zarina, Sir Alan, Direk Tito Tropang Ganda. Nakikiramay po kami sa pamilya Salonga at sa lahat ng nagmamahal sa Ninong Hovitz. Mula po kay Liza Manuel ng Tropang Ganda. Okay, at good morning pala niya si ni Ma'am Liza. Oh. And good morning po Radyo Vision. Ang ganda po ng inyong programa tuwing morning. Kagad tune in po ako sa program nyo. Galing po kay Dan ng San Roque, Llorente, Eastern Samar. Maraming salamat po. Thank you. And good morning po Ka Francis. Gwapo ka. Ma'am Zarina. Greet ko po sila Ma'am Liza Ganda, Lynn De La Torre, Lloyd Aculisaw at ang taga Barbie Salon, Angela Kim, Jamaica, Wawi. Diyan po sila nakatutok sa TV4. Wow, thank you po. Coming from Daddy Eli Bonifacio San Carlos ng San Luis, Pampanga. Marakal na marakal pong salamat. DJ Gwapong Ka Francis. Okay, mga yapayabak. Naku, talagang ang babait nitong ating mga Kaso listeners. parang galit eh. Good morning Ka Francis. Pogi ka. Ganun. Ganon. Hindi, binabasa ko. Ganon, ha? Okay, may tono talaga, ha? Opo. Okay. Magandang umaga po sa inyo, gwapong Ka Francis. Thank you.
At gwapitang Ma'am Zarina, paalala ko lang po, huwag nating iboto ang kandidato na magbigay ng pera para iboto sila. Hanggat nandyan ang vote buying ay walang katapusan ng corruption. Dato Embaan ng Barangay Bitaog, Bansalan, Davao del Sur. Maraming salamat po. Okay, good AM sir. Batiin ko lang po ng magandang morning. Sina Paul Hen Palagar, Darna Reyes, Zairus Kabangkala, Narsing Delgado, ang pagbati mula kay Eli Hentalian ng Pasig City. Good morning po Sir Francis, Ma'am Zarina. Binabati ko po ng Assalamualaikum sina Zarail Uba, Hairil Abubakar at Rodimar Bataraza from Jeff Limpo ng Holo, Sulu. Salam sir and ma'am, sana piliin natin mabuti ang ating iboboto sa darating na eleksyon May 9, 2016 para hindi tayo magsisi sa habang panahon. Coming from Susulan Junior, Mantasiasi, Sulu. Okay, thank you. Good AM Radio Vision, Ka Francis, Ma'am Zarina, para sa akin tama lang naging desisyon ng Supreme Court. Binigay nila sa kamay ng taong bayan ang kapalaran ni Senator Poe na di naman yan big deal. Huwag iboto kung ayaw. Issue lang kasi dahil malakas ang kalaban siya. Ipasa Diyos na lang natin kung sino talaga ang kanyang hinirang. Let's move on. Huwag tayong magtalo. Huwag tayong magtalo-talo at mag-away. Isipin natin at the end of the day, tayong mga Pilipino, naghahanap lang presidenteng mag-aangat sa Estado sa atin sa kahirapan at lagi nating isipin, they come and go. Marcy ng Bulacan, mabuhay ang Pilipinas, God bless us all. Ang ganda naman ng kanyang prayer. Okay, tuloy-tuloy na tayo. This is 6 minutos, 36 segundos. Makalipas ang alas 6, narito na ang unang segwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Unahin na natin, Ka Francis, ang CDO, Radyo ng Bayan, kasama si Romy Kapinpuyan. Maayong buntag, Romy, konektado ka. Yes, maayong buntag. Matagumpay na naisagawa ng tribong Higaonon ang panahod o panumaned, isang ritual ng mga lumad o katutubo upang mabigyan ng proteksyon ng mambabaya o bathala ang ating kalikasan at maiiwasan na magkakasakit ang mga residente sa lungsod ng Cagayan de Oro. Pinangunahan ito ng mga bailans or spiritual leaders at indigenous peoples mandatory representatives sa 16 na mga barangay na kasalukuyang tinitirahan ng mahigit sa 20,000 mga lumad. Sinaksihan naman ito ng City Social Welfare Development Office at ng City Tourism Council. Sinusuportahan naman ni City Mayor Oscar Moreno ang mga programa para sa mga lumad, lalo na sa kanilang kampanya laban sa mga sumisira sa ating kalikasan. Para sa Radyo Vision, Romy Kapinpuyan, Cagayan de Oro, Media ng Bayan. Maraming salamat, Romy Kapinpuyan. Puntahan naman natin ang ating Radyo ng Bayan Naga with Jane Betito. Jane, marhay na aga sa imo, konektado ka. Yes, just marhay na aga kay Dugabos. Papel ng Naga bilang isang roaring economic power dito sa Bicol patuloy na namamayagpag bunga ng mas maraming investments at service locators na pumapasok sa lungsod. Dahil dito nagkakaroon ng mas maraming trabaho at infrastruktura at mga oportunidad para sa malalaking negosyo at pati na rin sa maliliit na entrepreneurs. Binigyang diin ito ni Naga City Mayor John Bongat sa isinagawang First Quarter General Assembly meeting, Induction at Business Forum ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Ibinalita ng alkalde ang tungkol sa malapit nang matapos na 5 palapag na gusali malapit sa Jesse M. Robredo Coliseum na siyang magiging office space ng karagdagang 3,000 slots para sa BPO service provider na merong IT park sa lungsod. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 3 malalaking call centers sa Naga. Ang mga ito ay ang IBM, Centrix at Stellar na may humigit kumulang 3,000 kawani maliban sa 1,500 na nagtatrabaho naman sa Sutherland, sa Provincial Capital Complex, sa pili dito sa lalawigan ng Camarines Sur, na karamihan ng mga call center agents ay residente ng lungsod. Ibinida rin ni Mayor Bongat ang ongoing construction ng Robinson's Place Naga na magkakaroon din ng BPO Center na ang gusali ay katabi ng mall. Hindi rin pahuhuli ang SM City Naga na magtatayo ng karagdagang 9 na palalakpag na gusali. Sa katabi nito na ang 4 na palapag ay nakalaan para sa mga BPO locators. Sa pamamagitan ng mga ito, mararamdaman ang boom ng call center industry dito sa lungsod ng Naga sa susunod na mga buwan o 1 hanggang 2 taon na magbubunga sa paglago ng investment at job generation opportunities ng hanggang 10 beses. Para sa Radyo Vision, Jane Betito, DWRB Naga, Media ng Bayan.
Thank you very much, Jane Betito. Magtungo naman po tayo sa Davao Radio ng Bayan kasama si Peng Alinio. Maayong buntag, Peng. Konektado ka. Maayong buntag, Francis at Sharina. Department of Agriculture o DA sa paumuno ng DA Secretary Proceso Alcala na mahagi ng 1.1 bilyong pisong halaga ng farm at fishery equipments, ganun din mga proyektong pang-agrikultura sa Compostela Valley Province at Davao del Norte. Ang pamamahagi ng mga proyekto sa Combal ay sa pagpapatuloy na pagsisikap ng pamahalaan na makabangon na mamayan sa gupit ni Bagyong Pablo noong ika-4 ng Disyembre 2012. Hinikayat ni Alcala ang magsasaka na sa ipinamahagi ng kanyang tanggapan ay alagaan nila ito para sa kanilang pangkabuhayan. Nagpasalamat naman si Alejandro Cobijano, Cavendish Banana Farmer ng Davao del Norte sa DA sa tulong na kanatanggap para sa Fusarium Wild Management Control Program at sa industriya ng saging na nabiyayaan sila ng mahalagang programa at benepisyo di lamang sa kanila maging para sa kanilang mga kooperatiba at sa mga banana growers ng Davao del Norte. Kasamang sumaksi sa pamamahagi ng pondo sa Luzon probinsya ang iba't ibang mga opisyal ng mga munisipalidad at mga kabarangay, kabilang ang mga magsasaka, mangingisda, irrigators association, farmers cooperatives, rural-based organization, women's organizations at mga indigenous peoples, tribal or associations para sa Radyo Vision. Kaya Alinio ng Davao City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Peng Alinio. Okay, tuloy-tuloy tayo. Good morning, Ma'am Zarina at Ka Francis from 3188. Good morning po, Ka Francis at Zarina. Mabuhay po kayo at ang serbisyo nyo. Lubos po akong natutuwa. At nalulungkot po ako pag ako'y hindi nakakapanood sa inyo. Ba talaga naman madamdami na? Okay. Nakapakinig sa inyong programa. Marami po kayong natutulungan. Salamat po. Si Minda Adarlo po ng Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Umagang kay ganda ang unang hirit ko sa inyo, Sir Francis at Ma'am Sharina. Teka. Double program yan, ha? Double program. Okay. Sige. Si Boy Sembrano po, taga Lapinig, Kaptagan, Lanao, Norte. Great ang punong barangay sa amin, si Kapitan Pasita Sembrano. Okay, maraming salamat. Thank you for viewing and listening. Ito naman po, naragsak, aagsapa kakabsat. Okay. Sir Alan, Sir Francis, Audrey, at Ma'am Zarina. Perfect attendance sa Radyo Vision. Thank you. Bati naman taga Nagilian Isabela Patronal Town Fiesta nila. Diyos ti ang ngina apo agbiag ti RB o Radyo Vision. Mula po kay retired BFBSFO2, Roger Flores na Pidig, Ilocos Norte. Good morning po, ate. Si Ricky Tinoson po ito. Good morning din. And hi, Ma'am Sharina. Ang ganda mo naman. I am Jimboy. Maraming salamat. Buti na lang dito galit, no? Hi, Ma'am Sharina. Ang ganda mo naman. Pag sa'yo, ang ganda mo. Maganda ang dating. Pag sa akin, ang pogi mo. Pogi ka. Talagang ha. Okay, samantala, Zarina, para sa kapakanan pa rin ng ating mga viewers and listeners nationwide, worldwide. Tayo po ay napapanood worldwide via live streaming sa www.ptv.ph. Kaya meron tayong viewer from Ireland. Ang dami nating Kamusta po kayo dyan? Maraming na sumusubaybay sa atin. Pero whether we like it or not, sumesenyas na itong bata natin dito kanina pa. Alamin na natin ating weather outlook for today, Friday. Live po sa Pag-asa DOST, puntahan natin ang ating kasama na si Rachel Pelayo. Magandang umaga, Rachel. Konektado ka. Good morning. Magandang umaga din sa inyo, Florina at Ka Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST, narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Umiiral lang muli itong northeast monsoon o hanging amihan na dito yan sa may extreme northern Luzon. Kasabay naman yan ang patuloy na pag-iral naman itong easterly so hanging galing sa dagat Pasipiko sa may eastern section ng Luzon, Visayas at pati rin sa eastern section ng Mindanao. Magdadala naman ng pulupulong may hinang pagulan itong northeast monsoon o hanging amihan na sa mga lugar sa may Batanes, gayon din sa may Calayan at Babuyan Group of Islands. Asahan naman po natin ang maaliwala sa panahon sa natitirang bahagi
bahagi ng ating bansa, kabilang na dyan ang Metro Manila. Samantalang dahil nga umiiral na muli itong hanging amihan, nagtaas po ng gale warning ang Pag-asa sa may northern seaboards ng Northern Luzon. Ibig sabihin po niyan ay bawal pa rin po ang pagpalaot at pagbiyahe sa may seaboards ng Northern Luzon, lalo na sa may maliliit na sasakyang pangdagat dahil sa maalon hanggang sa napakalong lagay ng karagatan. Alamin naman natin ang pagtaya ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Unahin natin dito sa may Luzon, kung saan ang Baguio City ay maglalaro ang temperatura sa agwat na 15 to 25 degrees Celsius. Meron naman dito sa Metro Manila na 24 to 34 degrees Celsius. Dako naman tayo ng Visayas, kung saan ang Iloilo at Bacolod ay maglalaro ang temperatura sa 26 to 32 degrees Celsius. Samantalang ang Metro Cebu naman ay merong 24 to 32 degrees Celsius. At finally, sa may Mindanao, makakaranas naman po tayo dyan ng maaliwalas sa panahon sa may Cagayan de Oro sa agwat ng temperaturang maglalaro sa 24 to 33 degrees Celsius. Habang ang Metro Davao naman po ay maglalaro ang temperatura dyan sa agwat na 23 to 35 degrees Celsius. At dahil mainit na temperatura pa rin ang nararanasan sa ilang bahagi o malaking bahagi ng bansa, ano nga bang naitalang kahapon na highest temperature o yung pinakamainit na temperatura? Nagtala nga po kahapon ang General Santos ng 37.8 degrees Celsius na temperatura, 35.8 naman sa may Cotabato. Ang Catbalogan naman po ay nagtala kahapon ng 35.0 degrees Celsius. Dito naman po sa Naiya at Davao, kahapon na itala naman po dyan ang 34.8 degrees Celsius. Habang ang San Jose Occidental Mindoro naman ay merong naitala kahapon na 34.7 degrees Celsius. Para naman sa expected rainfall forecast ngayong Marso, hindi na ganun kalaki ang may way below normal o hanggang below normal na pag-ulan. Ito yung mga kulay pula at kulay yellow sa mapa dahil meron na rin sa ilang bahagi ng ating bansa na may near normal na pag-ulan at meron ding above normal na pag-ulan. Magandang balita nga yan dahil ibig sabihin po niyan ay unti-unti nang humihina ang epekto ng El Nino sa ating bansa. At yan muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Rachel Pelayo para sa Radyo Vision, ang media ng bayan. Maraming salamat, Rachel Pelayo. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At sa puntong ito, Zarina, nakakawing sa ating linya ng komunikasyon ang ating butihing Public Attorney's Office Chief, Madam Persida Roweda Acosta. Magandang umaga po, Madam Persida. Madam Persida, good morning. Ops, medyo nawala yata sa linya. Tingnan natin. Okay, Madam Persida. Aha. Saan linya siya? Saan linya? Bukas na tayo rito. Okay, line 2, line 2. Okay, line 2. Okay. Madam Persida. Medyo tingnan natin ulit. Nakakawala ulit, nakakawala. Kasi alam mo, mahingi tayo ng update. Dahil ang ating Public Attorney's Office nagsasagawa ng regular na jail visitation. At nagbibigay siya ng update sa mga sitwasyon ng ating mga inmates. Pero yung nangyari kamakailan sa Makati City Jail, medyo nakakaawa yung sitwasyon. Nakita mo yung footage, pinupukpok, pinapalukpok sila. At saka yung pagkain daw, mukhang hindi maganda ang pagkain. At tabi-tabi po sa grasya ng Diyos. Yung mga ipinakakain daw halos hindi makakain ng tao. Pero dahil sa gutom kakainin mo. Whether you like it or not. Kung hindi, mamatay ka naman sa gutom. I'm sure nakarating na to kay Atty. Acosta, kaya manghihingi po tayo ng update sa kanya. Ang update, andyan na. Okay, Madam Persida Roweda Acosta ng Public Attorney's Office. Magandang morning po, ma'am. Okay, medyo mahina ang dating ni Madam Persida, ha? Okay. Madam Persida, kamusta na po? Bigyan nyo lang po kami ng update. Kaugnay ng mga jail visitation na sinasagawa ng ating PAO regularly. Tuloy-tuloy po yan. Okay, sige. Andiyan na. Okay, Madam Persida, patay na lahat dito ang ating komunikasyon. Diyan na lang kunin. Okay, ma'am, magandang morning po. Good morning po sa inyo.
Kamusta po ang ating mga regular jail visitation, ma'am? Mabuti po. Tuloy-tuloy po yan. At tayo po nasa Camarines. May seminar po sponsored by the FWD sa pamamahala ni Secretary Diggy Suluman sa ating mga public attorneys tungkol sa kababaihan at tungkol sa kapakanan ng ating mga kabataan. Yan. Okay. Ma'am, kamusta po ang naging feedback ninyo dito sa naganap na ikangay munting kaguluhan sa Makati City Jail, ma'am? Ganito po yan, pumasok ang CHR at sinasabi ko nga, yan po ay nasa helm ng ating DILG, ang BGMP, at yan po ay pangyayari na aral din sa lahat para po mag-isip ng pamamaraan kung paano madidikongest ang ating jails at mga pagpatayo ng mga bagong kulungan na mas malaki, maluwag, para po mas-secure ang ating mga preso. Yun po yun. At yun nga po, tayo po ay nakikisimpatya sa mga nasugatan, sa mga nasaktan, at akin pong bibigyan ng instruction ng ating district head ng Makati para tignan po ang kalagayan nila ngayong araw na to. Opo. Now, Madam Persida, gaano po katotoo na nasasaktan sila at parang hindi maganda ang mga pagkain o pagtrato sa ating mga inmates? Gaano po katotoo ito, ma'am? Yan po ay ang makapagpapatunay ay ang ating mga prisionero mismo at dahil sa kakulangan din ng budget sa ating mga kulungan. 50 pesos lang po isang araw ang budget ng pagkain. 3 meals po yun. Imagine nyo kung magkano po ang aabutin nun, kung gaano lang ang mabibili sa mahalang bilihin ngayon. At yun nga po ay isang bahagi po yan ng ating disertasyon sa UP na ako po nagtapos sa isang taon. As Doctor of Social Development, scholar po ako ng ating Pangulong Corazon Aquino sa kanyang Executive Order 508 at ako po ay nakapagtapos ng PhD. At yan po ay bahagi talaga na congested talaga ang ating mga jail at kulang po ng pagkain ang ating mga preso. Opo. Madam Persida, meron pong text dito. Kasi po meron lumabas na mga footages sa mga news program. Yes. Hindi ba, Zarina? No, may mga lumabas na parang hindi maganda ang sitwasyon ng ating mga inmates na doon na medyo naka-blindfold pa yata. Nakatakip ng karton. Yung paglalabas nila. At meron na po bang lumapit sa inyong tanggapan na para humingi ng legal assistance sa Madam Persida? I-verify po natin sa PAO Makati District dahil kliyente po nila lahat yan. Kaya ngayong umaga ay pasasandaig ko yung mga PAO lawyers natin doon para makausap ang ating mga kliyente na nandoon na sinasabi na sugatan. Opo. At makakaasa ho kayo na magbibigay po tayo ng update kung ano talaga ang talagang nangyari at kung ano talaga ang kanilang nasa loob. Opo. Okay. Madam Persida, kamusta naman po yung mga kaso na patuloy na nasa kamay at nasa puder ng ating Public Attorney's Office, yung mga talagang bumibilang na ng taon na kung wala kayo, ay palagay ko wala na yung kaso? Sa kaso po ng Sulpicio sa MB Prince of the Stars, ay hindi po natuloy yung hearing no nakaraan sa RTC 49 tungkol sa execution ng judgment. About 200 million po ang naging judgment ng court para sa mga biktima at namatay. Pero kasi hinihintay po ng korte ang feedback ng Korte Suprema doon sa nasbuong pong insidente tungkol po sa sinasabing bumitaw yung husgado bagaman may desisyon na ang korte ay pinabibitaw pa rin po ng Court of Appeals. Pero sa puntong yan ay naghihintay po tayo ng feedback mula sa Supreme Court. Yun po yun. Okay. So, Madam Persida, yung ating namang Public Attorney's Office at yung ating mga legal defenders available naman po anytime na mangangailangan ng ating mga kababayan. Available po at bukas po ang ating mga tanggapan at nagagalak din po ako kahit nabawasan kami noong unang buwan ng Enero, about 174 ang naging public prosecutors from our office. Karakalan po namin yan at taga-train po tayo ng mga magiging piskal at ngayon po ay around 64. Ayan, ang lilipat at yan po ay aking kaagad binigyan ng authority transfer para po sila ay makapagpasimula na rin maging public prosecutor. At noong nakaraang 1 ng Marso at Pebrero 1 ay nagkaroon po ng oath-taking ng mga kapalit nila. At sa darating na March 21 ay meron oath-taking uli para sa kapalit ng mga naging piskal na dating public attorneys po. At nagpapasalamat ako sa ating Pangulo, Benigno S. Aquino III,
sa kanyang pagtitiwala sa ating mga public attorneys, sa kanyang hinihirang bilang hukom at bilang mga piskal. Opo. At hindi po magiging dahilan yan para mabalam ang serbisyo, kaagad pong papalitan natin ang mga lumipat bilang piskal at hukom. Opo. Madam Presida, may tanong po dito ang aking partner na si Zarina. Zarina, go. Magandang umaga po, Attorney Acosta. Ngayon pong March buwan ng mga kababaihan. Ngayon matanong lang po namin yung update na kung ano na po yung mga naresolbang yung kaso na may kinalaman po sa ating mga kababaihan. Una, yung kay Bonita Baran ay tuloy-tuloy ang paghihiring. Nakakulong pa rin po yung kanyang among babae na si Annalisa Marzan sa Camp Karingal. At naasahan namin ang pagtatapos ng pagbibista na ito sa taong pong ito. So yan po si Bonita Baran, isang domestic helper, simbolo ng ating 2 milyong Pilipina na mga domestic helper na lumaban para sa katarungan sa kanyang nasapit na binulag po siya ng kanyang amo at kinulong sa loob ng halos sa 3 taon sa kanilang bahay. So sa puntong yan ay marami pa rin kababaihan, mga rape victims, mga bata, matanda na tinutulungan po natin na lumapit sa ating unang-una at yung mga sinasabing rapist ay hindi po namin pwedeng tulungan sapagkat may conflict of interest na po. At yung pinatay pong katulong sa Mandaluyong, nakakulong pa rin po yung kanyang amo at binibistahan po ni Judge Monique Kisumbing. Ayan, doon po sa RTC Mandaluyong. At maasa po kami na magkakahustisya po ang pinatay na katulong na ito na isang minor de edad dito sa Mandaluyong. Okay. Attorney, meron lang tayong text question dito. Parang tinatanong lang po dito kung saan po bang lugar parang meron effective itong sexual harassment na kaso. Kasi parang pagkakaalam niya, hindi lang basta sa office or sa office lang po ba? Ang sexual harassment ay di lang sa mga office. Pwede kahit saan yan. Opo, as long as may authority or influence yung nang harass, kaya nga sexual harassment, yung mga nag-a-apply ng trabaho o kaya ay napakalawak po ng sexual harassment. Pero kailangan mapatunayan na mayroong posibilidad na may maharas yung babae. At yan po ay talagang tinututukan ng ating mga korte, ng ating mga ahensya. Sapagkat ang mga kababaihan po ay simbolo ng ating mga ina na nagluwal sa atin sa mundo na dapat pong tulungan at dapat pong bigyan ng pagkakataon na mabuhay ng mapayapa at ligtas sa anumang kapahamakan. Maraming salamat, Madam Persida, sa inyong pagpapaunlak. At please keep us posted on any development o anumang mga bagay na naisipahatid ng Public Attorney's Office sa ating mga kababayan kaugnay po ng inyong continuing program, Madam Persida. Salamat po. Mabuhay po kayo. Hey, tuloy-tuloy na tayo. Si Madam Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. 37 minutos, 9 segundos makalipas ang alas 6. At muli, Zarina, bago natin puntahan yung ating special na panauhin sa ating Friday edition, babalikan na natin ang ating kabalikat. Na si Audrey Goriseta. Audrey Goriseta para sa ikalawang bulusok ng mga balita. Mr. Audrey, go! Maraming salamat, Cap Francis. Isinusulong ngayon ni Presidential Aspirant at Senator Miriam Defensor Santiago ang pagsasagawa ng investigasyon laban sa 4 pang presidential candidates na labis na gumasta umano para lamang sa mga television ads bago pa man magsimula ang campaign period. Kinestyon din ni Santiago kung paano ang 4 na iba pang kandidato sa pagkapangulo ay nagawang makapagbayad ng advertisement na masyadong mahal kumpara sa idiniklara nilang yaman sa kanilang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon pa kay Senator Santiago, baka isipin ng publiko na ninanakaw ng mga ito ang pondo ng bayan. Samantala, padadalhan umano ni presidential candidate at Senator Grace Poe si Pangulong Aquino ng mga dokumento hinggil sa renouncement ng senadora sa kanyang American citizenship. Ito'y matapos sabihin ng Pangulo na taong 2011 pa lamang nagtungo si Poe sa isang consular officer ng Amerika para i-renounce ang kanyang U.S. citizenship. Gayong 2010 siya itinalaga ng Pangulo bilang chairperson ng MTRCB. Depensa ng kampo ng Senadora, Oktubre taong 2010, hinilang bilang si Poe bilang MTRCB chairperson, subalit hindi pa muna niya ito tinanggap dahil may dual citizenship siya noon. Agad naman na daw gumawa ng hakbang si Poe para itakwil ang kanyang American citizenship sa pamamagitan ng notary public.
Dumalo si Pangulong Aquino sa commencement exercises ng mga nagsipagtapos sa Philippine National Police Academy o PNPA. Kahapon sa kanyang talumpati, hinimok ng Pangulo ang mga bagong miyembro ng uniformadong hanay na laging tahaking ang daang matuwid. Balitaan mo kami, Elena Luna. Inatasan ni Pangulong Aquino ang mga bagong opisyal na graduate ng Philippine National Police Academy na tiyakin ang pagkakaroon ng halalang malinis, ligtas at mapayapa. Ang marching order na ito ay binigay ng Pangulo sa 37th commencement exercises na idinao sa Camp General Mariano N. Castañeda sa Silang, Cavite. Ano na po natin, sa Mayo, halala na naman. Para sa uniformadong hanay, panahon ito ng iba't ibang tukso. Uulitin ko ang hamon ko sa bawat pagkakataong umaharap ako sa mga gumagraduate tulad ninyo. Kung abutan kayo ng sobre kapalit ng inyong dagal, magpapabili ba kayo? Kung may napangakong promotion kapalit ng inyong pananahimik sa harap ng katiwalaan o pang-aabuso, tatanggapin ba nyo? Kung pinapili kayo, bayan o sarili, alin ang unahin nyo? Tiwala po kung nahubog kayo ng gusto ng PNPA upang manatiling tumatahak palagi sa daang matuwid sa mga darating na buwan. Marching order sa inyo, siguruhing ligtas, mapayapa at tunay na sasalamin sa pasya ng ating mga boss ang ating eleksyon. Tinawag ang 253 PNP graduates ng taong 2016 na masundayaw class na nangangahulugang The Valiant Warriors with Honor. Sinabi ng Pangulo na bilang mga bagong pulis, nasa balikat nila ang responsibilidad na ipagpatuloy ang reformang nagawa sa daang matuwid. Binalikan ng Pangulo ang mga reformang tanging Administrasyong Aquino lamang ang nakagawa sa loob ng 6 na taon sa kanilang hanay. Nabanggit ng Pangulo ang 1:1 ratio ng pulis sa baril, ang pagkakaroon ng mga bagong patrol jeeps, motorcycles at ibang sasakyan, pati na rin ang modernong kagamitan gaya ng Integrated Ballistic Identification System at Automated Fingerprint Identification System. Sa bisa ng inisyong executive order, tumaas ang aumento nila gaya ng hazard pay at provisional allowance. Bahagi rin ng reforma ng pamahalaan ang pagkalooban sila ng bahay. Pinatunayan ninyo, kapag kinalinga kayo ng Estado, lalo kayong nagiging ganadong tuparin ang inyong mandato. Tingnan na lang natin ang ating crime statistics. Dati, ang pagre-report sa mga krimen, isinusulat kamay sa mga logbook. Ngayon, ginagamit natin teknolohiya para sa mas episyente at mas mabilis na pagre-report ng krimen. At dahil mas tama ang datos, nakakapagpanday tayo ng mas epektibong mga strategiya upang lumutas ng mga krimen. Ang crime solution efficiency natin, mula 18.64% nung tayo naupo noong 2010, naingat na natin sa 51.36% nitong 2015. Sa ilalim ng Oplan Lambat Sibat, nakahuli na tayo ng 746 na most wanted person sa National Capital Region, 499 sa Region 3 at 580 sa Region 4A. Sabi nga sa atin ang dati ninyong hepe sa DILG, dahil sa paghuli ng mga utak at leader nito mga sindikato, napipigil na rin ang mga galamay nito kaya't buwabaksak ang bilang ng krimen. Ito na ang huling pagkakataon na dadalo si Pangulong Aquino sa PNPA graduation bilang leader ng bansa. Ayon sa Pangulo, tiwala siyang sa lahat ng pagkakataon magiging tapat na lingkod bayan ang mga PNPA graduates na lagi silang papanig sa tama at makatwiran at paglilingkuran ang sambayan ng Pilipino. Dumalo rin sa programa sina Vice President Jejomar Binay, DILG Secretary Mel Senen Sarmiento, PCOO Secretary Sunny Coloma at Senator Nancy Binay. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, Silang, Cavite. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo kay Francis at Cherina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. At sa puntong ito, 43 minutos, 30 segundos makalipas ang alas 6. Puntahan na natin ay ikalawang sigwada muna ng ating Provincial Roundup sa pangunguna ng Radyo ng Bayan, Palawan with Goody Sarsagad. Goody, mayad na temprano, konektado ka. Maraming salamat, Ahmed at temprano ra ka Francis at Sarina. Nais palakasin ng pamahalang palalawigan ng Palawan ang pagkikiisa ng mga mamamahayag sa pagpapalaganap ng tamang impormasyon kaugnay sa Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area o BIMP-YAGA. Ayon kay Binibining Vera Catan, organizer at BIMP-YAGA Secretariat Member,
gaganapin ngayong araw sa Gusaling Kapitolyo ng ang BIMP Iaga Media Education Forum sa daduluhan ng 20 media practitioner mula sa 15 media organization sa lalawigan. Aniya, tatalakayin dito ang kasaysayan, layunin at 5 haligi ng BIMP Iaga, ganoon din ang kahalagahan ng mga business council. Ayon pa kay Katan, pag-uusapan din ang direksyon na tahakin ng BIMP Iaga kabilang na pagbubukas ng ugnayan sa kalakalan at turismo sa pagitan ng mga kasaping bansa. Para sa Radyo Vision, Goody Sarsagat, Palawan, Media ng Bayan. Thank you very much, Goody Sarsagat. Puntahan naman natin ang Tacloban Radyo ng Bayan kasama si Dindo Alaras. Magandang umaga, Dindo. Konektado ka. Sa maagang buntag, ang Bureau of Internal Revenue District Office sa siyudad ng Ormoc ay kumilala sa nangunguhong mga taxpayers sa nasabing siyudad base sa record nito noong taong 2014. Kinilala bilang top individual taxpayers ay sina businessman Manuel A. Chua, Engineer Joseph Frederick A. Pipito at si Ricardo Ogario Jr. Bilang top professional taxpayers naman, sina Jaime L. Catsalian Jr., Christine Suarez Ibanez at John Elois Larazabal. Bilang top corporate taxpayers ay ang World Venture Commodities Incorporated, ang H. Serapica & Sons Corporation at G. Catsalian Enterprises. Kinilala rin bilang top government withholding agents na nakasumite ng tamang halaga at kumpletong attachment sa kanilang mga withholding tax returns ay ang local government unit ng Ormoc, ang 4th Leyte Engineering District at ang Visayas University o Visayas State University na nakabase sa siyudad naman ng Baybay. Sa kabilang dako, ang individual at mga organisasyon na tumulong sa BIR sa pagpapatupad ng mga alituntunin nito kasama ng information dissemination ay sina Accountant Manuel Pascual, ang Chinese Chamber of Commerce and Industry at ang local government unit ng siyudad ng Ormoc. Ang nasabing pagkilala ay isinagawa ng BIR kasabay ng pagsisimula ng kanilang kampanya para sa 2016 at pagpapaalala sa publiko sa deadline sa pag-file ng annual income tax return. Para sa Radyo Vision, kasama ko sina Kurt Sibricus at Raul Ramada. Nag-uulat mula sa DYCT, Radyo ng Bayan, Tacloban, Dindo Alaras, Media ng Bayan. Ayun, maraming salamat, Dindo Alaras. Okay, at ihabol mo muna yung mga text na yan nandiyan dyan, Zarina, bago natin muling puntahan ang ating mga panauhin. Congratulations to PTV4 Program Panahon TV for receiving a recognition from Lyceum of the Philippines. Ang galing talaga ni Amor La Rosa, pretty pa. Ayun, at matututo ka pa. Mula po kay Richard Gala ng Quezon City. At good morning po sa inyo lahat dyan, Ka Francis. Piliin mabuti ang iboboto, huwag magpatangay agos sa pagboto. Okay, salamat po from Connie Aquino ng May Kawayan City. Maraming salamat po. Okay, gandang umaga po, Sir Francis. Sana iboto natin mga kandidatong totoong may malasakit sa bayang Pilipino at may pananalig sa may kapal. FSK po ng Marawi City. Good day, Ka Francis. Talagang gwapo ka. Galit na naman. Yan. Haharapin ko, pag may nagsabing hindi ka gwapo, idol mo kaya kami ni Ma'am Gandang Zarina, ganda mo talaga. Have a nice day. Tess Rikitik ng Baguio City. Thank you very much, Tess Rikitik. Hindi ko alam kung ito'y kaibigan o kababayan ni Antonio Rocotoc. Okay, thank you very much. Antonio, okay, so Zar ang ating pangapanauhin. Ito muli makakasama natin ang ating mga butihing bisita, sina PNPA Spokesperson Police Chief Inspector Richie Yatar. Kasama pong muli si PNPA Class 2016 Top Notcher Fire Inspector na Felipe Alicando Jr. Ayun, magandang umaga po sa inyo. Mga sir. Okay. Magandang umaga po. Okay. Sir, magandang umaga mula sa Team Philippine National Police Academy. Pinapaabot ng aming direktor ang Police Chief Armando Estepa Ramulete ang kanyang taos-pusong pasalamat at pagbati ng magandang umaga. Okay. At ang una ko sigurong gustong madinig mula sa inyo, lalo na sa iyo, Inspector Yatar. Kamusta po ang naging atmosphere nung dumating ang ating Pangulo sa graduation ceremony kahapon? Marami kasing tao ngayon, Sir Francis, kumpara noong nakaraang taon. Okay. At
mas marami ding mga kaibigan natin na taga-media ang nandun. Kahapon. So, yun nga. Mabuti naman at nakisama yung panahon dahil sa sobrang tanghali na. Mabuti naman at nairaos naman yung graduation ng maayos. Ayun. So bukod sa ating Pangulo, sino-sino pa ang mga ilang personalidad na dumalo sa graduation ceremony? Nandun din po ang ating Vice Presidente at ang ating ISA-LG Secretary dahil magbibigay sila kasi ng award doon sa mga... yung kampilan kasi ng Presidente, binibigay yun sa top 1. Mismo? Yeah, ang tinatawag kasi doon na award niya is Presidential Kampilan. Yes. Yung pangalawa sa kanya, Vice Presidential Kampilan. Si Ma'am Charina makakalrelate doon. Ganun yung natanggap nung di ba? Yung si ano, okay. Yung pangatlo naman, yun ang bibigay ng ISA-LG natin. Yung Secretary ng DLG Secretary naman. At yung top 3, yung mga top doon sa bureaus nila, binibigyan din ng mga director nila. Halimbawa, yung number 2 nila is siya yung number 1 sa PNP. Okay. Si Inspector Pintang. So binigyan siya ng Chief PNP ng kampilan. So, siya naman ang binigyan sa kanya ng paya. Sayang hindi mo dinala yung kampilan na binigay siya ng Pangulo para maipakita natin anong pakiramdam mo ngayon? Fire Inspector. Nako, ang ganda. Fire Inspector Philip Alicando. Anong pakiramdam mo nung inabot sa'yo ng Pangulo? Yung kampilan, Pangulo ng Pangulo. Magandang umaga po sa mga nanonood po. Naramdaman ko sobrang saya ko po at very honored po ako na mismong ang Pangulo ng Pilipinas ang nag-abot sa akin ng karangalan po ng kampilan. So parang hindi po kasi yun pang-araw-araw na nangyayari sa isang tao Right. Kaya treasure ko po at sinisave ko po sa mga pictures ko po. Okay, ano ang sabi naman ng mga parents mo, mother and father mo at ang pamilya mo? Very, very proud po sila. Hindi mo sinama ngayon. Akala ko kasama ito, Chief Inspector. Hindi po available yung parents ko. Saan ba? Nasa probinsya sila? Nasa Malabon pa po. Nandun sa mga parents po namin. Sa Malabon ba kayo nakatira? Okay. Naku. Yan ba talaga ang pangarap mo na maging bumbero? Since pumasok po ako sa PNP, yun pong gusto ko pong pasukin na bureau po. Dahil nga po, di ba, nurse na po ako sa labas. Okay. Nurse so naisip ko po na may emergency medical services kasi sa Bureau of Fire Protection na sa tingin ko naman magiging kapakipanginabang ang aking naging kurso. Kaya doon na din ako pumasok. Ayun. So right now, Francis, kaya rin sila naandito para i-present sa atin yung 36 buttons. Yung 36 buttons. Yes, Sir Yatar, ano po ba ito? Sasabihin na, ano ba ito, Chief Inspector? Yes. Bakit may 36 na butones? Sir Francis, kung napapansin mo yung gala uniform ng cadets natin. Ito'y binubuo ng 36 buttons kasama yung shako, yung sinusuot nilang sombrero. Yung may feather. Bilang pagpupugay, ang inyong lingkod ay nag-conceptualize nitong first PNP Coffee Table Book na ito. Okay. Para sa layuning makalikom ng pondo para doon sa ating mga kapatid na sa 44. At yung kikitain ng Coffee Table Book na ito ay mapupunta din sa Alumni Association Fund for Development of Academy. So, gumagawa tayo ng paraan para makatulong tayo doon sa mga kasama natin sa hanap buhay. Pangalawa, bilang pagpupugay natin sa 36 classes na nagtapos mula noong 1978 hanggang 2015. So, nandyan din ang mga pangalan ng ating mga nagtapos. Kasama sila doon sa pinahulihang chapter na to. 36 classes of public safety leaders produced since 1978. So, ito'y pagbibigay-pugay natin at ito rin ay naglalayo na maipakita natin, maipaabot natin sa bawat tahanan at mga kababayan natin. Ano ba talaga ang Philippine National Police Academy? Yes. Naglalaman ito ng kasaysayan mula nung ito'y naitatag. At ano na ba ang akademya sa ngayon? Ano ba ang mga future development na pinagplanuhan para sa akademya ng bayan natin? Ano ba ang mga buhay ng kadete mula umpisa hanggang siya ay matapos? Nandyan, ano? Then, nandyan din yung milestone and achievements natin. Ano ba yung mga institutional and social responsibility? So, ito, ikaw mismo ang nag-conceptualize nito. At ako din ang... Kung sakali para maging isang memento, magkano ang isang ganitong libro, Chief Inspector? Yung cost niya pag nailabas niya sa kwan, nasa 4,500. 4,500. Aba, kitang-kita mo naman kung gaano kakisig si Chief Inspector Yataro. Aba, talaga namang hindi pagdududahan na talagang magaling na ehemplo. Siguro, yung pagiging opisyal na tagapagsalita mo ng PNPA at
of course, nakita nila na you can lead by example, Chief Inspector. Naging maganda ka rin, inspirasyon ng ating mga kadete. Ano masasabi mo dyan? Fire Inspector Philip. Si Sir Yatar po isang napakahuwarang official po namin sa PNPA. Siya po yung nilulook up po namin pagdating po sa public information po. Siya po yung isa sa pinaka masigasig na nagpapahiwatig regarding sa PNPA po. Pinopromote niya yung PNPA sa outside world. At saka hindi lang po dun. Sa academy din po, siya po yung isa sa mga pinakamagagaling na tactical officers po namin. So ilang taong ka na sa serbisyo, Chief Inspector? Mula po naging kadete ako. Nasa 18 years na po. 18 years, okay. So napakarami ng kadete dumaan sa kamay mo. At talaga hindi po, ang una ko pong pagpunta ng academy, ang naabutan ko po na playbo ay ang 2017. So pag nakagraduate na po sila, lalabas na rin po ako ng academy. Kasi galing ako ng Sudan nung nagpa-assign ako sa academy. 7 taon ako sa Mindanao. Okay. 5 taon ako sa Special Action Force bago ako nagpa-assign sa academy. So pagkatapos nito, ibig sabihin, iiwanan mo na ang PNPA? Hindi naman po iiwanan, kundi lalabas po ako dahil overdue na po ako sa ranggo ko. PCI na po ako mula pa 2008. So kailangan ko rin ma-promote at babalik din po ako doon pagdating ng panahon. So magiging full-fledged colonel na? Hindi, magiging superintendent pa lang sana pag na-promote ako sa sana. Hindi malayo yun. Kaya nga, totoo okay. So matanong ko lang, sino yung mga katulong mo na para magbigay ng bahagi doon or yung mga contents? Una-una talaga, ang katulong ko dyan is yung PNPA Core Publications. Ayun. Nakasalalay sa mga kaditi din natin ang bakit naging ganyang kaganda itong librong 36 buttons na ito. Pati din sa mga lakan at lakambini na tumulong sa amin at sa mga individual kasi matagal talaga yung paghahagilap namin ng mga kwento at kasaysayan na ibabahagi namin dito. O-order daw si Sarina ng isa kasi napakahalaga sa buhay niya yung 36 buttons na yan. Unang-una na si Sarina dahil napaka-malapit sa puso niya. Okay, muli nagpapasalamat kami sa pagpasyal mo rito, Chief Inspector Yatar, at sa ating Fire Inspector na si Philip. Baka may mensahe ka, Philip? Sa mga nanonood po at lalo na sa mga kabataan natin, mag-apply po kayo at sumubok na makapasok sa PNPA. Isang napakagandang opportunity po na mapagsilbihan ng ating bayan at makapasok po sa PNPA. Napakagandang magiging legacy nyo po sa tahanan nyo at saka sa family nyo po. Okay. Chief Inspector. Unang-una gusto namin ipaabot ulit ang aming pasalamat sa ating mga kababayan sa patuloy ninyong suporta sa Philippine National Police Academy. At sana marami pang kabataan ang sumunod sa mga yapak namin katulad ni Inspector Alicando at magsilbi sa bayan para maitatag natin ang isang matatag na republika sa susunod na panahon. Ayan, okay. Zarina, ha? Reasonable na kasi 36 plus yan for 4,000. At saka ikaw talagang kinakailangan meron ka niyan. Hindi po pwedeng wala ka niyan. Okay, thank you very much. Akin na daw yan, sabi ni Sir. Hindi na bumili. Ayaw pang bumili. Okay, at sa pamagitan po ng ating mga panahuin ngayon, ang ating PNPA spokesperson, Police Chief Inspector Richie Yatar, thank you for coming. At ang ating PNPA Class 26 Top Notcher, Fire Inspector Felipe Alicando Jr. Well, another Zarina we bring to a close. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at nanood ngayong araw dito sa Radyo Vision. Kung na-miss mo po ang aming edisyon, maaari po kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina Lusuegro. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, sa ngalan ng Radyo Vision Family. Nag-iwan na isang mapayapa, masagan at magandang umaga. Have a fruitful weekend ahead of us. God bless. Until next week, maraming salamat po.